I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Shout out po. Si Bato nagulat sa nangyari. Ito so ibig sabihin mga best, siya yung hearing kanina dito sa Blue Ribbon Committee sa mga contractors, hindi pa pala nangyari yung voting nila na Soto versus Escudero sa bagong Senate President. So dahil dyan, after pala nung hearing ng Blue Ribbon Committee, doon na pala sila nag-votes, no? Nagkaroon ng election for the new Senate President. So yan, sabi ni Bato, ang corruption sa Ghost Flood Control Project ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Loko-loko pala ito Bakit? Bakit nasa House of Representatives ka ba? Gunggong, nasa Senado ka. Natural yun ang papalitan. Natatawa talaga ako kay Bato. Ayan Alam niyo, sa totoo lang, nagulat talaga sila mga kababayan. Yun pala sabi ni Marcolita, hanggang 2:45 sila ng hapon kasi gagamitin yung hall sa session nila. Yun pala yun. Ang kasunod nun, magpapalit ng liderato. Nagulat si Bato. Sabi niya, ang korupsyon na sa House of Representatives daw. Bakit yung Senate President ang pinalit? Loko-loko talaga. Siyempre, Senado kayo Wala ka naman na sa House. Talaga wala talaga ito si Bato, guys. Natatawa ako talaga sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang nagulat ang mga DDS. Even si Harry Humba, nagalit siya mga kababayan. Nagalit siya. Tingnan niyo sa social media. Nagagalit sila. Bakit pinalitan daw yung Senate President? At bakit pinalitan yung liderato ni Chis Escudero? Doon po sila nagkamali. Kasi nagkaroon po ng eleksyon. 'Di ba sabi natin, 15 versus 9. 15 votes versus 9 votes. 15 si Soto at 9 si Escudero, kaya napatalsik siya sa Senado. Nakita nyo naman yung unang video natin. Gulat si Bato. Sabi dito, guys, ng Abante, bakit Senate President ang pinalitan? Luko-luko talaga si Bato. Kinestyon ni Bato, Senador Bato de la Rosa, ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon kay Bato, bakit ang Senate President ang pinalitan? Gayon, ang issue rito ay corruption sa Ghost Flood Loko-loko talaga ito konektado rin doon. Ayan mga besa, ano po ang kapalagayan nyo mga kababayan? Umpisa na po yan. Dahil doon kanina sa bilang po ng votes, so do you think yun din ang votes na maaring magpa-convict kay Sara Duterte? Hindi po natin alam. Who knows? Baka madagdagan pa yung 15 ni Tito Soto. Hindi nyo hawak ang mga utak ng mga senador. Sabi sa inyo mga bes. Kaya, medyo aligaga. Aligaga na yung mga dilis. Oy, mga DDS, ano na? Sabi ni Tito, Senate President Soto, hintayin daw yung resulta ng Supreme Court sa MR. Pag sinabi ng Supreme Court ay ituloy ang impeachment, paktay kayo. Siguradong aligaga kayo dyan. Ito pa mga kababayan, tingnan nyo to. Ito po ang masaklap mga kababayan. Aba, talagang hindi na maganda itong nangyayari.
Alam niyo talagang nagulat ang mga DDS sa totoo lang. Ako nga, nashock nga ako eh. Gulat pa ako eh. Ang nag-pop doon sa screen ko. Nashock ako talaga eh. Ganun talaga. God is good all the time. Ito. Masaklap ito. O, tingnan nyo, basahin ko ah. Ayan o, sabi po ng News 5, courtesy ng News 5. New chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. Nakatakda ng pamumunuan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate President Tito Soto. Ayan na. Mawalis na lahat ng DDS block sa Senado. Kaya abangan po natin. Agay, Lacson in, Marcolita out. Agay, Senator Marcolita is not a member of the majority. The blue ribbon is reserved for the majority. Paliwanag ni Soto, tama po yun. Dahil kung kunti lang yung hanay, nang nasasakupan mo, hindi ka talaga pwedeng mag-Senate Blue Ribbon Committee. Kailangan madami kayo eh. Oh. Paano yan mga DDS? Kasunod ito ng pagpalit ng liderato ng Senado ngayong Lunes, September 8. Wala stick. Tapos gusto ng mga DDS, sabi ng mga DDS, mga kababayan, BBM resign. Ipapa-impeach nila si Sabi ko nga, mas malabo sa buga ng pusit yan. Mangarap na lang kayo, pagputi ng uwak. Ito, bago nito. Ni Senator Rodante Marcolita ang namumuno sa komite. Wala pang 6 na buwan. Pinalitan na si Marcolita, guys. Ay, kaloka, oy. Paano yan? Sabi sa inyo eh. Pag dumikit kayo sa mga Duterte, sigurado ma-watch out kayo lagi. Senator Lacson, pamumunuan ang Senate Blue Ribbon Committee. Agay, pat majority ang hahawak sa Blue Ribbon Committee, di ba? Correct me if I'm wrong. Ayan. Kaya si Bato natatawa ako. Ayan mga besa, para kompleto detalyado tayo. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson will replace Senator Rodante Marcolita as Blue Ribbon Committee Panel Head. Soto, agay. Yan sabi po ng ABS-CBN niya na. Ayan. Ayan mga kababayan. Tingnan nyo yung DDS block. Yung isa napahawak sa noo. Sabi niya, paktay na. si Robin, tingnan mo. Napanganga. Lalo na si Baton. Si Baturme, tingnan nyo si Baturme. Natatawa ako talaga kay Baturme. Si Bongo. Tingnan nyo. Muntik na napanood sa ulo. Ay, ewan ko. Yan kanina, after ng after ng yung pagpalit ng liderato ng tawag dito, ng Senado. Akala nyo, hawak nyo yung mga utak ng ibang senador, mali kayo. Ayan tuloy. Ito si Alan Cayetano, talagang maka-Duterte. Si Pia naman, talagang pro-government. Tingnan nyo mga kababayan. Galitan ng mga kapatid. Ano na mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo? Tingnan nyo mga nagko-comment. Wala na yan mga DDS, salot sa Pinas, doon bagay sila sa China. Agay, ang mga pinaglaban ninyo mga DDS ay hindi sa katarungan ng mamamayan, kundi iisang pamilya lang. Maliwanag naman sa sinag ng araw. Hindi nagwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Agay, tuwang-tuwa mga yan nung si Cheese naging SP. Si Kalbo pa iyak pa sa tuwa. Ngayon iyakan lahat ang palitan na rin si Marco Boyta. Yes, totoo yan. Sure yan. Parang natalo si Alan.
Para natalo na ni 10K. Itsure niya agay. O, starting 5 team. Dutae. Good job. DDS out. Ayan. Ayan, Crocodile, Anaconda, Great White Shark, Republic. Ganabinyo. Ayun. Ruben, Bubu. This will be your happiest now. It's game over. Na-fortwit kayo, no? Ano kayo ngayon? Ang bilis ng fortwit. Yan. Sabi sa inyo, guys, eh. Ito naman, comment ng mga pro-government. Kanina, yung mga DDS. So, yun, mga kababayan. Natatawa talaga ako. Ayan, no? Si Batorne, halata ang pagkadismayado niya. Si Ruben, no? Napanganga. Di kayo naloka. Anyari? Ba't ang kakampi, wala tayong kakampi na marami? Inaasahan nyo, dumami kayo? Ay, nako, hindi mangyari yon. Kaya yan. Umpisa na po yan. Hindi nyo po, ito guys lagi kong sinasabi, ang Pangulong Marcos Jr., tahimik lang yan, pasimple-simple yan. Pag gumagalaw yan, mapanganib. Remember, laging pumupunta si Senator Soto sa Pangulo, laging silang nagkikita yan. Nabanggit niya yan, 'di ba, na nagkita sila ng Pangulo. Nagpunta kami ng umaga doon, nag-usap kami. 'Di ba? So ibig sabihin, parang lagi silang nagkita. Well, I think hindi naman parati, pero siyempre may mga pag-usapan ng mga 'yan. Even si Senator Lacson siguro, maari. Baka sinabi ni Senate President Soto na, Mr. President, help me. Yun, kaisipan ko lamang yun. Pero, sa kabilang banda, lagi kong sinasabi, si Pangulong Marcos Jr., napakatahimik yan, pero mapanganib ang galaw niyan. Kaya hindi nyo kayang patalsikin yan. Even si Speaker Martin, wala kayong maibutas sa magpinsan, maniwala kayo. Yung mga testimony ng Diskaya, sus, halata naman na yun, scripted kayo naman, oo. Kanina, saya-saya nyo, nag-hearing kayo sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, di nga, ang laki pala ng kapalitan, no? Sa tingin nyo kaya, maniniwala ang mga tao na si Speaker nagagawin niya yon? Hindi niya kayang pahiyain ang kanyang pinsan, lalo na't Pangulo. Inangalagaan niya yan. Unless lang talaga, kung gumagawa kayo ng istorya, idawit nyo. Ay, of course, expected na yan. Idadawit talaga yan si Speaker. Bakit? Siya ang leader ng House, eh. Kahit wala siyang ginawa, yung mga siguro mga iba, idadawit yan kasi siya ang leader. Tandaan nyo, mainit sa kanya ang dugo, mainit sa kanya mga Duterte. Kaya gagawa ng paraan yan. Ang akala nila, na kaya nilang patalsikin si Speaker, baka hindi nyo alam. Di kalidad ang kanyang pinag-aralan. Abogado din yan, kaya alam niya kung ano ang kanyang ang gagawin. Yung diskaya na yan, sigurado yan, maniwala kayo. Makukulong yan. Sasampahan nila ng kaso. Totoo yun. Pag mas maganda yung ito yung sinabi ni Diskaya kanina, kung mayroon lang talaga na mag-cross-examine sa mga sinasabi niya, tingnan nyo, lalabas na sinungaling. Kanina pa lang nga sinungaling na sinungaling. Yung brothers, Tulfo brothers nga nagtanong kitang-kita, obvious na obvious nagsinungaling siya, di ba? Kaya ayan, ito po ang resulta. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.